Assalamualaikum everyone. I am Aliyah B. Mapondo, the first reporter in Chapter 20, entitled In Hong Kong 1891 to 1892. Before that, allow me to read this quote of Dr. Jose Rizal. If our countrymen repose their faith only in us who in Europe, they make a great mistake. This our general credulity that we may be able to aid from these distant lands seems to me to be a great error. The medicine must be applied close to the wound. In this quote, ito ay nagbibigay din na ang pagtitiwala lamang sa mga tao na nasa malayo, partikular sa Europa, ay isang malaking pagkakamali. Ito ay nagpapakita na mas malawak na critical sa ugali ng mga tao na naniniwala na ang tulong ay epektibong makakamit mula sa mga malalayong lugar na hindi naunawaan ang lokal na konsepto. Ang phrase na the medicine must be applied close to the wound ay nagsisilbing metapora na nagmumungkahi na ang mga solusyon sa mga problema ay dapat agara may kaugnayan sa sitwasyon. So sa kabuuan, ang quote na ito ay nagtuturo ng pangangailangan para sa lokal na aksyon at pag-unawa. Before we start, hindi ko nababasa yung nakasulat sa PPT ko. Instead, direct to explanation ako. So, matapos i-publish ang El Filibustrismo, nagdesisyon si Rizal na umalis sa Europa at manirahan sa Hong Kong mula November 1891 hanggang June 1892. Ang kanyang mga dahilan sa pag-alis ay ang mga sumusunod. So, may tatlong dahilan bakit umalis sa Europe si Jose Rizal. Una ay naging mahirap ang buhay ni Rizal sa Europa dahil sa kanyang mga pagkakaiba sa politika kay M.H. Del Pilar at iba pang mga Pilipino sa Espanya. Ang mga hidwaan nito ay nagdudulot ng tensyon at pagkakaunawaan sa kanilang layunin na ipaglaban ang mga reforma para sa Pilipinas. Pangalawa is layunin ni Rizal na pamunuan ang propaganda movement mula sa Hong Kong sa pamamagitan ng paglipat dito. Nagkaroon siya ng pagkakataon na mas aktibong makilahok sa mga pagsisikap para sa pagbabago sa kanyang bayan. Pangatlo, isang mahalagang dahilan ng kanyang pag-alis ay ang pagnanais na maging malapit sa kanyang minamahal na Pilipinas at sa pamilya niya. Ang pagkakaroon ng koneksyon sa kanyang bayan ay nagbigay sa kanya ng inspiration at lakas. Bago siya umalis, sinabi ni Rizal kay Del Pilar na hindi na siya makakasulat para sa La Solidaridad at siya ay magre-retiro mula sa politikal na arena ng Spain upang mapanatili ang pagkakaisa ng mga Pilipinas sa Europa. Sa kabila ng kanilang hindi pagkakaintindihan, ipinahayag niya na ang kanyang mataas na paggalang kay Del Pilar na nagpapakita ng kanyang pagnanais na mapanatili ang pagkakaibigan nila. Nagtagumpay siya sa kanyang propesyon bilang isang doktor na nagbigay sa kanya ng magandang kabuhayan. Nakilala niya ang mga bagong kaibigan, kabilang ang mga British at Portuguese na nagpalawak sa kanyang pananaw at koneksyon sa ibang kultura. Naisip niya ang posibilidad ng kolonisasyon ng mga Pilipino sa Borneo na nagpakita ng kanyang pagnanais na makahanap ng mga bagong oportunidad para sa kanyang mga kababayan. At sa wakas, nagkaroon siya ng kalayaan na sumulat ng walang takot sa pag-uusik na nagbibigay daan sa kanya upang ipahayag ang kanyang mga idea at pananaw. Rizal goes to Hong Kong. Noong October 18, 1891, umalis si Rizal mula sa Marseilles patungong Hong Kong sakay ng SS Melbourne. Bago ang kanyang pag-alis, nagkaroon siya ng maikling pananatili sa Paris mula sa Chine. Isang mahalagang detalye ng kanyang paglalakbay ay ang pagkakaroon niya ng sulat ng rekomendasyon para kay Manuel Camus, isang kapwa Pilipino na nakatira sa Singapore na isinulat ni Juan Luna. Ayon kay Rizal, ang kanyang paglalakbay ay napakaganda at paraiso. Sa kanyang liham kay Bloomich Street noong October 22, 1891, inilarawan niya ang magandang panahon. Mula nang umalis kami sa Marseilles, kami ay nagkaroon ng napakagandang panahon. Ang dagat ay kalmado, parang salamin, ang langit ay asul at ang hangin ay sariwa at nakakapagsigla. Ang mga detalyeng ito ay nagpakita ng kanyang kasiyahan at magandang kalagayan ng kanyang paglalakbay.
Sa barko, mayroong higit na 80 na pasahero, karamihan ay mga Europeo, kabilang ang 2 Espanyol na patungo sa Amoy. Si Rizal ang nag-iisang Asyano sa mga pasaherong ito. Muli, pinahanga niya ang kanyang mga kapwa-pasahero dahil sa kanyang kaalaman sa maraming wika at sa kanyang kakayahan sa pagguhit. Nakipagkaibigan siya sa maraming misyonero, kabilang ang mga Italian Franciscans at French Jesuits na patungo sa China. Isa sa mga misyonaring ito ay si Father Foch, ay naging kaibigan niya at nag-enjoy sila sa paglalaro ng chess. Isang araw, may malakas na hangin na pumasok sa isang bukas na porthole na nagdulot ng abala sa mga German ladies na kumakain. Nasa parehong mesa si Rizal kasama ang mga ito. Ang isang lady ang nagsabi sa kanyang mga kasama sa aliman, kung ang lalaking ito sa harap ko ay isang Ginoo, dapat niyang isara ang bintana ng porthole. Narinig ni Rizal ang kanyang sinabi, kaya tumayo siya at isinara ang porthole at umupo muli. Pagkatapos, nakipag-usap siya sa mga German ladies sa fluent na aliman na nagdulot ng pagkabigla sa kanila. Mula sa pagkakataong yun, tinrato siya ng mga German ladies na may paghanga at respeto. Natutunan nila ang isang mahalagang aral na ang isang brown-skinned Asian ay maaaring makapagsalita ng aliman ng mahusay at magiging isang cultural gentleman. This is the early days in Hong Kong. Noong November 20, 1891, dumating si Rizal sa Hong Kong at siya ay tinanggap ng mga Pilipinong residente, lalo na ang kanyang matandang kaibigan na si Jose Mabasa. Agad siyang nagtatag ng kanyang tahanan sa number 5 D. Aguilar Street, number 2 Reed Naxalar Terrace, kung saan nagbukas din siya ng kanyang klinika bilang isang doktor. Noong December 1, 1891, sumulat si Rizal sa kanyang mga magulang upang humingi ng kanilang pahintulot na makauwi. Sa parehong araw na rin yun, nakatanggap siya ng liham mula sa kanyang bayaw ni si Manuel T. Hidalgo na nagdadala ng malungkot na balita tungkol sa deportasyon ng 25 tao mula sa Calamba. Kabilang ang kanyang ama, si Neneng, Sisa, Lucia, Pasiano at iba pa. Sa liham, sinabi ni Hidalgo na siya ay naghahanda ng liham para sa Queen Regent ng Spain upang ipaliwanag ang sitwasyon sa Calamba at humingi ng katarungan. Kung hindi makikinig ang Queen, sinabi niya na magsusulat kami kay Queen Victoria ng England na humingi ng proteksyon sa ngalan ng sangkatauhan. Ang liham ni Hidalgo ay malinaw na nagpakita ng kawalang pag-asa at kalungkutan ng pamilya ni Rizal. Si Dr. Rizal na nasa Hong Kong at napakalapit sa Maynila ay labis na nalungkot dahil hindi niya matulungan ang kanyang pinaparusahan ng mga pamilya at ang mga kamag-anak nito. Ang sitwasyong ito ay nagbigay diin sa hirap na dinaranas ng kanyang pamilya sa ilalim ng pamahalaang Espanyol. Bago magpasko, nagalak si Rizal sa pagdating ng kanyang ama, kapatid at si Silvestre Obaldo, ang kanyang bayaw, sa Hong Kong. Hindi nagtagal, dumating din ang kanyang ina at ang mga kapatid na sina Lucia, Josefa at Trinidad. Ang kanyang ina ay 65 years old at halos bulag na siya. Siya ay labis na nagdusa mula sa kalupitan at kawalang katarungan ng mga Espanyol. Noong nakarang taon, siya ay inaresto sa maling paratang na hindi siya gumamit ng kanyang opisyal na apelyido na Rialonda. At sa kabila ng kanyang edad at pagkabulag, siya ay pinilit na maglakbay patungong Santa Cruz. Kabutihang palad, pinalaya siya ng gobernador ng Laguna na isang Maginoong. Ang Pasko ng 1891 sa Hong Kong ay isa sa mga pinakamasayang pagdiriwang ng Pasko sa buhay ni Rizal dahil nagkaroon siya ng masayang muling pagsasama-sama ng pamilya. Noong January 31, sumulat siya kay Blumentritt na nagkukwento tungkol sa kanilang masayang buhay sa Hong Kong. Sabi ni Rizal, narito kami lahat at makakasama ang aking mga magulang, mga kapatid at kapatid na lalaki na namumuhay na mapayapa at malayo sa pang-uusig na kanilang dinanas sa Pilipinas. Sila ay labis na nasisiyahan sa pamamahala ng English. Next is the medical practice in Hong Kong.
Upang mabuhay para sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya, nag-practice si Rizal ng medisina sa Hong Kong. Isang Portuguese na doktor, si Dr. Lorenzo P. Marquez, na naging kaibigan at tagahanga ni Rizal, ang tumulong sa kanya upang makabuo ng isang malawak na kliyente. Bilang pakilala sa kakayahan ni Rizal bilang isang ophthalmic surgeon, ipinasa ni Dr. Marquez sa kanya ang maraming kaso ng mga pasyenteng may problema sa mata. Sa paglipas ng panahon, naging matagumpay at kilalang practitioner ng medisina si Dr. Rizal sa British Colony. Siya ay may maraming pasyente kabilang ang mga British, Chinese, Portuguese at Americans. Isang mahalagang tagumpay sa kanyang career ay ang matagumpay na operasyon sa mga mata ng kanyang ina na nagbigay daan sa kanya upang makabasa at makasulat muli. Bukod sa pagiging espesyalista sa mata, siya rin ay isang general practitioner. Noong January 31, 1892, sumulat siya kay Blumentritt at inilarawan ang kanyang sitwasyon. Sabi ni Rizal, narito ako at nagpa-practice bilang doktor at mayroon akong mga kliyente. Marami akong pasyente, may influenza dahil sa isang epidemya. Sa pamamagitan ng mga pahayag, nalaman ko na ang sakit na ito ay nagdudulot din ng pinsala sa Europa. Umaasa ko na kayo at ang inyong kagalang-galang na pamilya ay makakaligtas. Sa aming bahay, ang aking ina, bayaw at isa sa aking mga kapatid ay masakit. Salamat sa Diyos, sila ay ligtas na. Maraming kaibigan si Rizal na nasa Europa ang nagbigay sa kanya ng moral at material na tulong sa kanyang medical na practice sa Hong Kong. Mula sa Biarritz, sumulat si Mr. Edward Bostad, ama ni Adelina noong March 21, 1892, na pinuri siya sa kanyang pagsasanay sa medisina. Si Dr. Ariston Bautista Lin mula sa Paris ay nagpadala sa kanya ng liham ng paghabati at isang aklat tungkol sa diagnostic pathology ni Dr. H. Virtue, pati na rin ang isang aklat na pinamagatang trait diagnostic ni Miss Nichak. Nag-alok din si Don Antonio Virgil D. Dios mula sa Paris ng kanyang serbisyo para sa pagbili ng mga aklat at kagamitan na maaring kailanganin ni Rizal sa kanyang propesyon. Si Rizal ay nagtataglay ng mga katangian ng isang mahusay na ophthalmic surgeon. Kung inalay niya ang kanyang buhay sa practice ng medisina, tiyak na magiging isa siya sa mga kilalang ophthalmologist sa Asia. Ayon kay Dr. Geminiano D. Ocampo, isang kilalang ophthalmologist sa Pilipinas, si Rizal ay nagtataglay ng lahat ng katangian na magbibigay sa kanya ng pagiging isang ideal na ophthalmic surgeon. Isang matalas at analytical na isip, magaan na paghawak at sining ng isang pintor, tapang at hindi natitinag na pag-uugali, malawak at malalim na kaalaman sa medisina at ophthalmology, at huling ngunit hindi pinakamababa, siya ay nasanay ng maayos at sapat na sa mga master ophthalmic surgeon. Borneo Colonizations Project. Sa harap ng madilim na kalagayan ng mga tao sa Calamba sa ilalim ng teroristikong regime ni Gobernador Mariano Wheeler, naisip ni Rizal ang pagtatag ng isang Philippine colony sa Borneo. Plano niyang ilipat ang mga pamilyang walang lupa sa mayamang pulo ng Borneo na pag-aari ng mga British at lumikha ng isang bagong Calamba mula sa kanyang mga likas na yaman. Noong April 1892, nagpunta si Rizal sa Borneo upang makipag-ayos sa mga otoridad ng British para sa pagtatag ng Philippine colony. Sinuri niya ang lupa sa Bengkoka River sa Marudu Bay na inalok ng British North Borneo Company. Ang kanyang misyon ay naging matagumpay. Ang mga British authorities sa Borneo ay handang magbigay ng mga Philippine colony ng 100,000 acres ng lupa, isang magandang daungan at isang maayos na pamahalaan sa loob ng 999 years na walang bayad. Ang mga kaibigan ni Rizal sa Europe tulad ni Juan at Antonio Luna, Lopez Reina, Blumentritt at Dr. Bautista Lina ay masigasig na sumuporta sa kanyang proyekto na kolonisasyon sa Borneo.
Ipinahayag ni Lopez Reyna ang kanyang pagnanais na sumali sa kolonya sa kanyang liham kay Rizal noong May 26, 1892. Sinabi niyang, mayroon akong malaking pagnanais na sumama sa iyo. I-reserve mo para sa akin ang isang piraso ng lupa doon sa Borneo kung saan maaari ako magtanim ng tubo. Papunta ako roon upang italaga ang aking sarili sa pagtatanim ng tubo at paggawa ng asukal. Ipadala mo sa akin ang karagdagang detalye. Ngunit hindi lahat ay sumang-ayon sa proyekto ni Rizal. Isa sa mga bayaw ni Rizal, si Hidalgo, ang matapang na Batanggenyo, ay tumutol sa ideya ng kolonisasyon. Sinabi niya kay Rizal, ang ideyang ito tungkol sa Borneo ay hindi maganda. Bakit natin iiwan ng Pilipinas ang magandang bayan natin? At bukod dito, anong sasabihin ng mga tao? Bakit natin ginawa ang lahat ng sakripisyong ito? Bakit tayo pupunta sa banyagang lupa nang hindi muna natin nauubos ang lahat ng paraan para sa kapakanan ng bansang nag-alaga sa atin mula sa ating pagkabata? Sabihin mo sa akin. Dahil sa mga bagong pangyayari sa Pilipinas, nagkaroon si Rizal ng bagong pag-asa para sa kanyang proyekto sa Borneo. Ang kilalang gobernador Wheeler, na tinatawag ng mga Kubano bilang The Butcher, ay tinanggal sa kanyang posisyon. Pinalitan siya ng isang bagong gobernador general na si Eulogio Dispojol, ang Count of Caspi, na nag-anunsyo ng isang magandang programa ng pamahalaan para sa mga Pilipino. Naniwala si Rizal na tapat si Gobernador Dispojol sa kanyang mga magandang pangako ng mas mabuting pamamahala. Bilang tugon, nagpadala siya ng liham ng pabati at nag-alok ng kanyang kooperasyon. Sa kabila ng kanyang mga magandang intensyon, hindi man lang inacknowledge ng Gobernador General ang pagtanggap sa kanyang liham na lumabag sa simpleng alintuntunin ng kagandahang asal ng mga Espanyol. Matapos ng 3 buwan, walang kasagutan sa kanyang unang liham noong December 23, 1891, sumulat si Rizal ng pangalawang liham noong March 21, 1892. Ibinigay niya ito sa isang kapitan ng barko upang matiyak na makarating ito sa kamay ni Gobernador Dispojol. Sa pangalawang liham, humiling siya sa Gobernador General na payagan ang mga walang lupa na Pilipino na magtatag ng kanilang sarili sa Borneo. Muli, hindi nagbigay ng courtesy of a reply si Dispojol. Sa halip, ipinaabot niya sa konsulado ng Spain sa Hong Kong na hindi niya maaprubahan ang immigration ng mga Pilipino sa Borneo, na sinasabing kulang ang mga manggagawa sa Pilipinas at hindi makabayan na umalis at magtanim sa banyagang lupa. That's all, and thank you. And the other subtopic will be discussed by Mr. Fahad Salipada.